Sa Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Isang sagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibig. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto ang punto. 6:05. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, April 9. It's a holiday. Yehey! Walang pasok. Yehey! Kami meron. Yun! Sa ulo ng ating ACS Balita. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho bumaba sa 2.66 milyon noong Pebrero. Palitan ng piso kontra dolyar, bumalik sa 59 Aba? level. Aba? Pangulong Marcos nagsalita na hinggil sa balitang meron siyang stage 4 cancer. Payo sa publiko, wag masyadong siniseryoso ang social media. Senator Bato de la Rosa, number 1 absenero sa Senado. 8 senador naman ang nakapagtala ng perfect attendance. Halos 25,000 katao na sampulan sa Safer Metro Manila campaign ng DILG at PNP. At Cessna 182 Skylane bumagsak sa Dinagat Island. Piloto at sakay patuloy na pinaghahanap. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. 6:08 ng umaga. Sa detalye ng ACS Balita, bumaba ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong buwan ng Pebrero sa taong ito. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 5.1% ang unemployment rate, katumbas ng 2.66 milyong walang trabaho noong Pebrero. Mas mababa sa 5.8% o 2.96 milyon noong Enero 2026. Sinabi ng PSA na nadagdagan ng halos 700,000 ang trabaho sa wholesale at retail trade, kasama ang repair ng motor vehicles kumpara noong Enero. Bukod dito, dumami rin ang trabaho sa agrikultura, accommodation at food service, fishing at financial services. Muling nakabalik sa 59 level ang palitan ng piso kontra dolyar. Ito'y makaramagsara ang palitan sa 59.43 kada isang dolyar kahapon. Mas malakas ito kaysa sa 60.33 na naitala noong Martes. Ang paglakas ng piso kontra dolyar ay kasunod ng napagkasundo ang tigil putukan sa pagitan ng Iran at Amerika. Alas 6:09 na umaga, sa mga naghahanap kung sa ospital ba ang Pangulo? Aha. Ibang mga message, mga pumuputok na forwarded message pa kambatsero. Naku, nagkagulo sa BGC St. Luke's kagabi. Aha. May mga PSG. Aba, talaga Mga ganyan, nasa Makati Medical kala ko ba BGC? Ba't biglang naging Makati Medical Center? Nalipat. Nagkaloko-loko na.
Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na. Tiniyak po ng Pangulong Bongbong Marcos na maayos ang lagay ng kanyang kalusugan. Ayan. Nako, AI yan, sasabihin ng iba. AI yan, hindi siya yan. Ayon sa Pangulong Marcos, hindi dapat siniseryoso ang mga ipinapakalat na fake news Ayan. tungkol sa kanyang kalagayan. Ibinahagi rin ng Pangulo na bumalik na siya sa dating routine at wala na ring mga restriction sa kanyang pagkain. Nagpasalamat naman ng Presidente sa mga nagpaabot ng kanilang pag-aalala. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Watching usual, watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Ayun. Sino ba yung Sino ba yung reporter na nakatalikod? nag-i-interview na yan? Nakatagilid na hindi kita yung mukha, yung buhok lang. Yung nakalugay na buhok lang ang nakikita natin. Hulaan ko kung sino sino ba yan. yan? Si Milky Rigunan? Hindi. Hindi. Si Eden yata ito eh. Si Eden Suarez? Si Eden, oh. Hindi, sabihin Hindi ba sana si si Eden? Let Narciso, pero si Let si natin Let, pang summer ang buhok nun Oo, iba buhok ni Let eh. Hindi. Sino ba yan? Sino ba Baka AI yan. Baka AI yung kausap ng Baka Pangulo. AI yan, ha? Baka sasabihin nun, then parang naka-green screen, ba't na parang naka-green screen? Hindi, luma na yan, AI yan. Ayan, ako. Wala talaga. Pero ang sabi ng Pangulo ay wag siniseryoso. Mr. President, si Secretary Dave Gomez, sinuseryoso yung ganyang Sinuseryoso. mga fake news na yan. Kakasuhan kayo ni Aba. Secretary Dave Gomez. Pagka kayo ay nagpapakalat ng fake news. Ayan. Alas 6:11 ang ating oras. Naimbag na bigat. Kada kayo amin na po, wag rin kayo. Gising na. May naghahanap baka mo sa Pangulo. Ito, may naghahanap din kay Senator Bato de la Rosa. Bakit? Tulad ng inaasahan, nanguna daw po si Senator Ronald Bato de la Rosa sa listahan ng mga senador na may pinakamaraming absent sa plenary session ng first regular session ng 20th Congress. Batay sa Legislative Journal Service Attendance Record, si Senator Bato ay nakapagtala ng 31 absences mula sa 58 o 58 session days. Hindi na pumasok si Senator Bato mula noong November 25 matapos kumalat ang mga ulat na ilalabas na ng International Criminal Court ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng kasong crime against humanity na kinasasangkutan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sunod naman kay Senator Bato na may pinakamaraming absent ay si Senator Camille Villar dahil sa kanyang maternity leave. Ayun. At si Senator Alan Peter Cayetano na meron ding 14 na absent. Habang perfect attendance naman Sino? sina Senate President Tito Soto, Yehey! Senator Juan Miguel Zubiri, Yehey! Senator Sherwin Gatchalian, Yehey! Jinggoy Estrada, Amy Marcos, Yan. Robin Padilla, Joel Villanueva, Bam Aquino, Yan. Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Aba. Risa Ontiveros, Aba. Anthony Taberna, Ayan. Jerry Baha. Hindi po kasama. Kasi may absent tayo. Absent kami. Kung wala na tayo absent, kasama sana tayo dun. Kaya nga Engineer Tony Nanggel, 1 minuto na makalipas ang 6:12 ng umaga. Halos 25,000 individual ang nasampulan at inaresto matapos paigtingin ng DILG at PNP ang mga lokal na ordinansa para sa Safer Cities Initiative sa Metro Manila. Batay sa report ng National Capital Region Police Office, higit 8,000 ang nahuli dahil sa pag-inom at paninigarilyo sa pampublikong lugar. Uy, seryoso dito ha. Baka akala nyo, hindi, lang yan, press con lang yan. Seryoso ha. Ito, 8,000 yung nahuli dahil sa pag-inom at paninigarilyo sa pampublikong lugar. Samantala, saan ikukulong yung mga yan? Oo nga. Ano yan? Kapag sa dami ng mahuhuling ganyan. Oo. Sa bagay, buong Metro Manila naman to. Higit 2,600 na kalalakihan naman
ang pag-alagala sa kalsada ng nakahubad. Ayan, oo. Parang Yan sinasabi parang, natin eh. parang mga aso pag-alagala. Parang mga pusa. Sabi siguro summer mainit eh. Yun nga ang sagot nung iba, kumbachero. Napakainit ho eka eh. Oo. Subukan mong tumira dito sa amin. Baka ganunin ka pa eh. Ganun pa, oo. Marami talagang lugar na Sobrang ganyan init, oo. Yung bang ang kalsada, yung gilid ng bahay nila, yung harap ng bahay nila, ang ginagawang sala. Yun na mismo. May madadaanan kang ganyan sa mga hindi lang sa Maynila, hindi lang sa Tondo, kahit saang pati nga sa probinsya, kahit saang ginagawa lungsod na yun. dito sa Metro Manila may mga ganyan. Oo, actually may nakikita na ako sa probinsya, kumbachero. Kasi nga sa sobrang Sobrang init. Oo, lalo na kung may puno naman dun sa harap ng bahay nila. Ayun na ang ginagawa, yung harap ng bahay na ang kanilang pinaka living room. Ito, higit 2,600 po namang kalalakihan ang pag-alagala sa kalsada na nakahubad. 2,200. Ito na, mga bata, mga minors. 2,200 na minors naman ang nasa labas ng bahay nang lagpas sa curfew hours. At halos 600 ang nambulabog sa pagbibidyoke ng lagpas ng 10 p.m. Mother, hindi na pala tayo pwede magbidyoke. Hindi na pala ng, pwede. Lampas alas 10. Marami po sa mga naaresto ay mula Muntinlupa, kasunod ang Taguig at Makati City. Alam nyo itong sa pagbibidyoke, akala lang nung iba maliit na bagay. Hindi, ano pa naman, kumakanta lang naman kami. Maganda naman, nasa tono naman yung aming hindi naman kami sintunado. Alam nyo kung gaano kalaki ang pinsala niyan? Yung pong mga nagtatrabaho ng maagang-maaga na naghahapit ng tulog. Yung kailangan ng kailangan matulog. Nasa higaan na ng mga alas 9. Yun nga alas 10 eh. Alas 10 na yun eh. Pero merong mga natutulog ng kailangan alas 9. Mas maaga pa, di ba? Tama, kumbachero. Kaya akala nyo maliit na bagay. Nako, sa ibang tao ay napakalaking bagay na manahimik ka na. Yung pa namang mga nagbibidyoke, hindi makapag-bidyoke ng mahina. Ibang maski sa bagay, maski tayo kumbachero, kung tayo magbibidyoke. Lalakasan mo yung volume nun. Parang gano'n, no? Titimplahin mo pa yun eh. Gaano ba kalakas yung music tsaka yung check mic. Check. Gaganunin mo pa yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos kakanta ka lang pala sintunado. Di ko kayang tanggapin na diba? mawawala ka na sa akin. Ipo-full volume mo ngayon yan. Okay, check. Mic test. Ganun ulit eh. Diba? Yung perwisyo mo sa mga kapitbahay mo, hindi napapansin nung singer. Pero feeling niya, wow. Ang galing niya. Walang makasabay sa akin dahil sintonado. Sino sasabi? Yung sintonado pa naman, kapag makasabay mong kumanta, mahahawa ka. Naranasan ko na yan. Sabi ka, ano ba tamang tono ng happy birthday? Happy birthday na nga lang. Saka dati kong kinakanta to, ba't hindi ko makanta ngayon? Pero pagka narinig niyo po yung Jerry Baha na tumirado ng Be My Lady. Alas 6:18. Sasabihin nyo, pwede bang i-adjust ng 11 p.m. yan? 6:18 ng umaga. Susunod! Dito mo. Meron palang bumagsak na Cessna plane, kumbachero. Nako. At nawawala pa yung piloto at isang sakay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Lakyam Kapwehon 6:18. DZRH number